Hello, magandang araw sa inyo. Gusto ko lang sanang mag-share ng idea tungkol sa sa topic ng charging tsaka state of charge ng LiPo4. So, kadalasan pag usapang charging and state of charge, ang makikita natin na sagot ng karamihan is yung mga ganitong chart. Ito yung normal. So, pare-parehas naman sila. Makikita yan. Ang inaano dito is sinasabi nila na yung 26.6 ay 80%. Yung 26.8 ay 90%. So, 27.2 and above is puno na. Parang yun yung sinasabi dito. So, parehas naman sila. Halos lahat naman sila. So, ganun din sana sa 12 volts. So, yun. Ito yung equivalent na. Ngayon, gusto ko sanang i-share yung personal experience ko. Itong aking system ay 24 volts na may battery na 300 Ah. Ngayon, ang charging voltage ko dito is 28.4, which is around 3.55%. So, halos sagad na. So, kasi diba 3.65 ang isang LiPo4. Yun na yung max charging voltage niya. Yun yung lumilitaw dito, 3.65%. So, 29.2 yung sagad. Pero yung sa akin, 28.4 lang. So, nasa middle siya. Nasa gitna siya ng 29.2. Tsaka yung sinasabing resting na 27.2. So, gusto ko sanang dito yung recording nung system ko. Base to sa record ng Victron shunt. So, ito, kung mapapansin nyo dito, sa 100%, 28.4 volts. So, talagang sagad. Kumbaga, nandun na sa malapit na sagad. Halos masiksik na. Kasi 3.55 volts per cell na ito eh. Ngayon, kung titingnan natin dito sa mga chart na to, kung kunyaring i-consider natin na ang gusto nating charge natin sa battery natin ay 26.6, so i-assume natin na yun yung 80% ng actual capacity. So katulad sa akin, so 300 Ah, so ibig sabihin ba pagka chinarge ko sa 26.6 volts ay yun yung 80% nung 300 Ah. So tingnan natin dito. Ito ay record ko ng 7 araw yata o 8. So kung kunyari ito, na-discharge ko dito ng 73%, nag-consume ako ng 81.5 Ah sa araw na to. So kinabukasan magcha-charge, hanapin natin. So ayan 26.6 volts, 26.59 to be exact, is 73%. Hindi siya 80. Ngayon, the next day, napuno ulit. So makikita nyo ulit dito, pinuno ko, siniksik ko ulit 28.4. So nag-discharge nung gabi. Kinabukasan magcha-charge sa 26.6 is 69. So parang medyo dikit siya, pero 26.6 volts yan. 69% lang nung actual na 300. Remember, pinuno ko to ng sagad 300 Ah. Pinuno ko. Ngayon, kunin ulit natin sa next day. So ito hindi ko napuno yung battery ko kasi may umulan to maghapon. So kung hanapin natin dito yung 26.6. Yan, 26.6. 63% lang siya. Dahil ang naubos ko dito, ang na-consume ko dito sa battery ay 119 Ah. From dito sa napuno ko hanggang dito sa pinakamababa, so 120 pa pala, 120.4 Ah. So hindi ko napuno
Ngayon, kung kunyaring after ko punuin dito is kinabukasan, ito yung magandang example eh. I-charge ko lang siya sa 26.6. So, assuming na yung 26.6 is 80% nung 300 AH. So, 26.5, 26.6. 63% lang siya nung 300 AH. Actual capacity. Pero base dito, ang sinasabi nila nung graph na to is ang 26.6 is 80. So medyo malayo kasi halos 60 something lang dito, 63% lang. Yung difference ng 80 tsaka yung 63 17 AH is ilan din yun, ilang watt hour din yun. Ngayon subukan natin yung mas mataas. Sabi niya dito 26.8 is 90%. Hanapin natin lagi yung 26.8. So nag-jump. 26.7 is 73. 26.8 is 71% of 300. So hindi siya 90. Dito din hanapin natin 26.8. So wala, 26.86, 67%. Hanapin natin dito 26.83 is 68% lang. So medyo malayo sa sinasabi nito na 90%. Remember that ito kina-charge ko ng puno 23.55%, 28.4. So kung dito hanapin din natin dito 26.8. Yan, 70. Around 70. 68 pala. Dito 78. So nagkakaroon siya ng diferensya. Pero kung mapapansin nyo dito sa gilid na to, sa graph na to, ito yung kinukonsumo namin, which is ang binibilang nung Victron siya na kung kunyaring ito from full, kumain ako ng 93 AH. So 69% na lang yung natitira. Ngayon sa charging mo na 26.8 minus yung 300 minus 86 AH. So hindi talaga natin ewan ko parang sa pagkakaintindi ko nito, hindi talaga natin madedetermine yung actual na 80%, 90% base sa chart na to kung pagbabasihan natin yung actual na nababawas natin na amp hour sa capacity ng battery natin. So talagang may katulad ng mga sinasabi na normal ng mga nasa YouTube. Best example is si Off-Grid Garage na hindi advisable na gawing basis ng battery capacity ang voltage. Mas maganda kung may panukat tayo kung ilan yung naidagdag, yung na-i-charge, tsaka yung naibawas natin na amp hour sa baterya natin as reference kung ilang percent na lang talaga yung state of charge ng battery natin. Tulad nito, nakikita natin dito na pare-parehas yung voltage 26.6, 26.8, pero magkaiba ng state of charge. So yun lang, sana may naiambag ako. Salamat.